Magandang araw sa inyo, Sir Chris. Isa ako sa masugid ninyong tagapakinig sa inyong channel. Ako po pala si Ted, 26 years old, kasalukuyang nasa Dubai. Napasulat ako para ikwento ang tungkol sa Tareted. Nagmula pa ang kwentong ito mula sa lola ko na tubong Marawi at lumaki sa isang maliit na komunidad doon na kakonti pa lang ang nakatira. Bata pa raw siya noon at katatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig, taong 1952. Ang sabi ng lola ko ay pinagbabawalan na ang mga taong lumabas ng bahay pagsapit ng gabi sa kanilang lugar dahil maraming aswang ang gumagala sa gabi. Isa na roon ang kinatatakutang Tareted. Ang Tareted ay uri ng aswang na gumagala sa gabi habang may nakasabit na sangkalan sa leeg at may dalang kutsilyo. Oras na may matsyempuhan na tao ang Tareted ay tatadtarin ito para kainin. Naranasan ni Lola noon at ng mga kalaro niya na marinig ang tunog ng nagtatadtad sa sangkalan. Ito ay isang gabi na hindi niya malilimutan. Malamig ang simoy ng hangin sa Marawi. Walang kuryente noon, kaya tanging ang mga lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa mga bahay. Ang mga bata, kabilang ng aking lola na si Lola Rosa, ay palaging pinapayuhan na huwag lalabas ng bahay sa gabi. Subalit gaya ng mga tipikal na bata, madalas silang pasaway. Isang gabi, habang naglalaro sina Lola Rosa at ang kanyang mga kaibigan sa labas ng kanilang bahay, narinig nila ang tunog ng nagtatadtad sa sangkalan. Tumigil sila sa paglalaro at nagkatinginan. Nagtaka si Lola Rosa sa narinig at tinanong ang kalaro kung ano iyon. Nagkibit balikat lang ang iba. Nagkatakutan pa na baka aswang umulto iyon. Nagtawanan ng mga kalaro ni Lola Rosa, pero nakaramdam siya ng bahagyang takot. Bigla silang pinapasok ng kanilang mga magulang sa loob ng kani-kanilang bahay. Sinabi ng nanay ni Lola Rosa na huwag na ulit lalabas at baka nandyan na ang Tareted. Nagtaka si Lola kung ano ang Tareted at ikwinento iyon ng nanay niya. Natakot si Lola nang malamang uri iyon ng aswang na may dalang sangkalan at kutsilyo para tadtarin ang biktima at kainin. Hindi na siya ulit lumabas pa dahil sa sobrang takot. Habang dumaraan ang gabi, lalong nagiging mas nakakabahala ang mga pangyayari. Hindi lamang tunog ng nagtatadtad ang naririnig nila, kundi pati na rin ang mga yabag ng mabibigat na paa sa labas ng kanilang bahay. Nakatutok lahat ang mga mata sa pintuan. Takot na baka biglang pumasok ang Tareted. Takot si Lola Rosa noon, kaya kahit pagsilip sa bintanang pawid ay hindi niya magawa. Nagtatalokbong siya ng kumot sa tuwing maririnig ang tunog ng nagtatadtad sa labas ng bahay. Lumalakas iyon na parang papalapit. Hanggang sa humihina naman ang tunog habang papalayo iyon. Ang bili ng nanay ni Lola Rosa na tawagin natin sa pangalang Lola Petra ay huwag magbubukas ng pinto at bintana sa gabi para hindi mabiktima ng Tareted. Isang gabi, habang natutulog na ang lahat, biglang narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Agad na bumangon si Lola Petra at tumingin sa butas sa bintanang pawid. Sumilip din si Lola Rosa. Mula sa liwanag ng siga sa labas ay nakita niya si Mang Andoy, ang kanilang kapitbahay. Naduguan at may malalim na sugat sa katawan habang nakatayo malapit sa bahay nila. Nakita rin niya ang figura ng isang malaking nilalang na nakataas ang isang kamay nito at may hawak na kutsilyo. Dahan-dahang lumapit ito kay Mang Andoy. Pero agad na tinakpan ni Lola Petra ang mga mata ni Lola Rosa saka hinila palayo sa bintana. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Mang Andoy mula sa labas. Isang malakas na sigaw pa ang pinakawala ng kapitbahay nila. Saka nakarinig si Lola ng tunog ng nagtatadtad. Kinabukasan ay nagkalat ang dugo sa harap ng bahay ni na Lola.
Pero bukod doon ay walang bakas na may taong pinatay. Hindi na rin nakita pa si Mang Andoy kaya ang paniniwala ng marami ay tinadtad na iyon ng tareted at kinain. Mula noon ay naging mas maingat ang mga tao sa kanilang lugar. Sinisiguro nilang palaging nakasara ang kanilang mga bahay at hindi na lumalabas pa sa tuwing sasapit ang dilim. Magandang araw sa inyo, Sir Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lucas. Nais kong ibahagi sa inyo itong kwento ng Tita Esmeralda ko noong 1985 sa barangay nila sa Masbate. Ang kwento ni Tita Esmeralda, may dalawang magkaibigan ng sakit sa ulo sa lugar nila. Itago na lang natin sila sa pangalang sina Juan at Kadyo. Sina Juan at Kadyo ay mga basurero na kilalang kilala sa lugar nila. Hindi dahil sa kanilang kabutihan, kundi sa kanilang kabastusan. Madalas na nambabastos na mga dumadaang babae habang nakatambay sa kanto o sa inuman sa labas ng mga bahay nila. Pagkatapos mamasura ay tumatagay palagi sina Juan at Kadyo. Sa madaling salita, magkasangga sila sa lahat ng kalokohan. Tuwing umaga, pagkatapos ng kanilang pamamasura ay tumatambay sila sa labas ng bahay para mag-inuman. Kung minsan naman ay sa may tindahan. Sa oras na makatagpo sila ng babae na dumadaan, hindi nila pinapalampas ang pagkakataon na magpakawala ng mga bastos na salita ni hindi man lang yata sumagi sa kanilang isip na darating ang araw na babalik sa kanila ang mga ginagawa nilang masama. Isang araw, habang nagiinuman sina Juan at Kadyo, may dumaan na isang babae na hindi nila kilala. Maganda at makinis. Kaya hindi pinalampas ni Juan ang pagkakataon at nagsalita ng kabastusan habang humahalakhak pa si Kadyo. Pero ang babae nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi sila pinansin nito. Ngunit bago tuluyang mawala sa kanilang paningin, lumingon ito at binigyan sila ng malamig na tingin. Isang tingin na pakiramdam nila ay tumagos sa kanilang kaluluwa. Bagong lipat lang ang babae sa lugar nila na napag-alaman nilang Rosita ang pangalan. Mas lalo silang natuwa nang malaman nilang dalaga pa ito at ang tanging kasama lang nito sa bahay ay ang kanyang ina. Kakaiba talaga ang ganda ni Rosita kaya kahit ang dalawang basurero ay talagang bighaning-bighani sa kanya. Isang gabi, habang nagiinuman na naman sina Juan at Kadyo, dumaan si Rosita sa tapat nila. Pinituhan nila ito at tinangkang hipuan. Nagalit si Rosita at nagbanta na mananagot ang dalawa. Pagkaalis ni Rosita ay napansin nilang masyadong tahimik ang paligid. Wala ang mga karaniwang ingay ng mga kuliglig at ng mga hayop. Sabi-sabing nangyayari iyon kapag may panganib sa paligid. Pagkatapos ay nakarinig sila ng malakas na pag-angil ng hayop. Kakaiba ang tunog na parang galit na galit. Nakiramdam ang dalawa sa paligid pero wala silang nakita. Kaya bumalik na lamang sila sa pag-iinom na parang wala bang kakaibang nangyari. Kinabukasan, ikwinento ni na Juan at Kadyo ang kanilang narinig sa ilang mga kaibigan habang nakatambay sa tindahan ni Tita Esmeralda ko. May isang matandang babae na pangalanan na lang nating Aling Nena ang nakikinig sa kwento nila. Sabi ni Aling Nena, may narinig siya tungkol sa babaeng bagong lipat. Sabi-sabi daw na may lahing aswang ang mag-ina. Pero hindi pinansin ni na Juan at Kadyo ang sinabi ni Aling Nena. Bagkos ay pinagtawanan pa ito. Itinuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain at ang pambabastos kay Rosita sa tuwing makikita nila ito. Saksi si Tita Esmeralda sa kawalangyaan ng dalawang kapitbahay niyang basurero. Isang gabi, habang sila'y nagiinuman na naman sa tapat ng bahay ni Kadyo, biglang bumugso ang malakas na hangin. Napatigil sila at nagtinginan. May lumabas na malaking anino mula sa likod ng mga puno. Ang anino ay hugis tao, pero kakaiba ang lakad nito. May tunog din ng nakakatakot na hayop ang nagmumula rito.
Hindi nakagalaw ang dalawang basurero sa kanilang kinauupuan na para bang napako sa takot. Unti-unti ang anino ay lumalapit sa kanila. Kitang-kita nila ang anyo ng babae. Ngunit hindi ito magandang babae, kung hindi anyo ng isang aswang. Kulubot ang mga mukha at mahaba ang mga kuko. Nakalabas din ang mga pangil at mahabang dila. Agad tumayo ang dalawang basurero at nagmamadaling pumasok sa bahay ni Kadyo. Pabalyang isinara ang pinto dahil sa takot at gimbal sa nakitang aswang. Kinalabog ng ilang ulit ang pinto ng bahay ni Kadyo at para bang mawawasak iyon sa sobrang lakas. Kaya't iniharang ng dalawang basurero ang upuan sa pinto para pang suporta roon. Nang hagila pa sila ng mga pwedeng ipatong pa sa upuan para pandagdag sa bigat. Ilang saglit din ang lumipas bago nawala ang kalabog sa pinto at bumalik ang katahimikan ng gabi. Napasalampak sina Kadyo at Juan sa lapag na hingal sa sobrang kaba at takot. Ikwinento ng dalawa sa mga tsismosa sa tindahan ang detalye ng lahat na nangyari sa kanila nang nagdaang gabi at kung ano ang itsura ng aswang na dumalaw sa kanila habang nagiinuman. Hindi sila pinaniwalaan ng mga kausap at sinabihang mga lasing lang kaya kung ano-ano ang nakikita. May nagsabi naman na magbago na sila para hindi dalawin ang aswang. Lalo na at nababalitang aswang si Rosita na palagi nilang binabastos at ginagambala pag dumadaan ito sa harapan nila. Kaya simula noon, nagbago na sina Juan at Kadyo. Hindi na sila nang babastos na mga babae at naging mas maayos na rin ang kanilang paikitungo sa kanilang mga kapitbahay. May mga pagkakataong magaspang pa rin ang paikitungo nila sa mga dumadaan kapag lasing, pero inilaga na nila kapag dumadaan si Rosita sa tapat nila habang nagiinuman. Natuto na silang maging mabait dahil ayaw na nilang mabiktima pa ng isang aswang. Salamat Sir Chris sa pagkakataong maibahagi ko ang kwentong ito. Naway magsilbing aral ito sa lahat ng nakikinig na lagi tayong maging mabuti at magalang sa ating kapwa dahil hindi natin alam kung ano ang kaparusahan na naghihintay sa mga taong masasama ang ugali. Magandang araw sa inyo Sir Chris. Ako po si Mario, 30 taong gulang, natubong Bicol. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Nangyari po itong karanasang ito taong 1999 na po. Isang karanasan na nagbigay ng malaking takot at pagdududa sa aming buong barangay. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang aswang na balbal na sumalakay sa aming lugar at nagdulot na matinding takot. Nagsimula ang lahat nang pumanaw si Mang Tonyo, ang aming kapitbahay na kilalang kilala sa aming barangay. Mabait siya at palakaibigan, kaya't marami ang nalungkot sa kanyang pagpanaw. Sa unang gabi ng kanyang lamay, marami ang bumisita upang magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Habang nakaburol siya sa kanilang bahay, ramdam ko ang bigat ng kalungkutan sa paligid at ang taus-pusong pakikiramay ng mga kapitbahay namin. May isang matandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Tasing ang nagbigay ng babala sa amin na maging maingat sa gabi ng lamay at binili na huwag iiwan ng kabaong na walang bantay. Ayon sa kanya, mayroong mga aswang na nag-aabang ng pagkakataon para nakawin ang katawan ng mga namatay para kainin. Hindi namin masyadong pinansin ang kanyang babala. Inisip namin na pamahiin lang yun na walang katotohanan. Ngunit nagkamali kami. Nang mga sumunod na gabi, iilan lang ang mga bisita at maaga rin nagsiuwi dahil may mga pasok pa kinabukasan. Maging ako ay nagpaalam na rin para makapagpahinga ng maaga. Pero bago ko umalis ay nakaamoy ako ng napakasangsang na amoy at humahalo iyon sa mahinang ihip ng hangin. Napakabaho na parang nabubulok na karne ang amoy. Pinilit kong hanapin ang pinagmumulan pero hindi ko matukoy kung saan iyon ang galing. Naamoy din pala iyon ng asawa ni Mang Tonyo pero hindi namin matukoy kung ano ang mabahong amoy na iyon. Ang sabi ng isa sa mga bisita
ay baka may nabubulok lang na patay na daga sa mga sulok ng bahay ni Mang Tonyo, kaya maglinis na lamang pagkatapos ng libing. Pamahiin kasi sa amin na bawal magwalis at maglinis sa bahay kapag may patay. Isang linggong pinaglamayan si Mang Tonyo. Marami ang nakipaglamay sa huling gabi at mas marami ang nakipaglibing. Isinara ang kabaong ni Mang Tonyo habang ipinaparada sa daan patungo sa sementeryo. Pagkarating sa sementeryo, binasbasan ng pari ang kabaong, saka pinabuksan para sa huling pagsilip ng pamilya at mga kaibigan ni Mang Tonyo. Nagulat ang lahat nang ang tumambad sa loob ng kabaong ay katawan ng saging. Nagkagulo ang lahat ng nasa sementeryo. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Sinimulan namin ang paghahanap sa buong barangay, ngunit hindi namin matagpuan ang katawan. Isang malaking palaisipan kung paano nawala ang katawan ni Mang Tonyo ng ganun kadali at ito'y napalitan ng katawan ng saging. Ang buong barangay na puno ng takot at pangamba. Kumalat ang balita tungkol sa balbal na kumakain ng bangkay at pinapalitan ng katawan ng saging ang katawan ng namatay para linlangin ang mga tao sa paligid. May kakayahan silang baguhin ang anyo ng saging at kopyahin ang bangkay sa katangayin ng katawan ng yumao. Hindi na nakita pa ang katawan ni Mang Tonyo na labis naming ikinalungkot. Ginamit namin ang karanasang iyon para magsilbing aral at maging maingat sa susunod. Dahil sa takot na muling mangyari iyon, nagdesisyon ng mga kalalakihan sa aming barangay na magbantay tuwing gabi, lalo na kapag may lamay. Naglagay kami ng mga bawang sa paligid ng lamayan upang magsilbing proteksyon laban sa balbal at iba pang uri ng mga aswang. Naging mapagmatsyag kami sa bawat kilos ng mga tao sa paligid, lalong-lalo na tuwing gabi. Salamat po sa pagkakataong manarate niyo po sa channel ang kwentong ito. More power and subscribers po sa inyo. Hello po, si Chris CJ po ito ng Lagim at Imahinasyon na dati pong Creepy Junkie. So nag-rebrand lang po tayo, wag po kayo magtaka kung nagno-notify po sa inyo yung channel ko na hindi nyo naman pumalalang nag-subscribe kayo. Pero ako po yung dating Creepy Junkie, kung doon po kayo nag-subscribe, nag-rebrand lang tayo para po hindi na lang tayo sa psycho horror. Pasok na rin tayo sa ibang subgenre ng horror. So palambing naman po ako kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel. So hit the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo, para ma-notify kayo sa susunod na upload na kwento. So pipilitin ko po ngayon, starting from now, mag-upload po tayo ng mga kwento ko, hindi man po every day, every other day o 3 beses isang linggo. So yun lamang po, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kahit nung hindi pa ako nagre-rebrand. At yung dating channel ko pa rin po na pangalan ay Creepy Junkie. So hanggang ngayon nakasubaybay pa rin kayo at nakikinig sa mga nagko-comment po dyan, sa mga loyal po na subscriber ng Creepy Junkie na nandito pa rin hanggang ngayon kahit nag-rebrand na ako. Paulit-ulit. And magsha-shoutout nga pala ako sa next upload natin. Mag-comment lang po kayo sa baba ng inyong gustong ipa-shoutout at ang inyong short message. Short lang po, huwag po nating hahabaan. Yun lang po. Ulitin ko, like, share, comment, and subscribe. So kung mayroon man po kayong violent reaction, mag-comment lang po kayo sa baba. Yun lang po. Hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye.